alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ang muling pagkabuhay, ikat ang Panginoon. Sino ang manalig sa akin ay mabuhay kailanman. Viva o Jesus Nazareno, Panginoon at mapuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Inihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila,
Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na ito. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang taga pamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Ang magtitiis ng tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon,
Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi. Ngayon po ay Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng ating pagbibigay papuri, pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya atin pong palakpakan ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Meron po ba kayong kilalang taong laging galit? Yung paggising pa lamang sa umaga, masama na kagad ang gising dahil galit na kagad. Yung pagpasok mo sa opisina, makasalubong mo ang taong ito, binati mo ng magandang umaga, puro na lamang sermon ang aabutin mo. Maraming taong ganyan, yung magagalitin. Kaya nga minsan kapag ako ay nakikinig ng kumpisal, yan madalas ang sinasabi ng mga nangungumpisal. Padre, patawarin po sana ako ng Diyos dahil ako po ay magagalitin. Pero mga kapatid, ang pagkakaroon ng galit ay parte ng buhay natin bilang mga tao. Pero kailan po nagiging kasalanan ang pagiging magagalitin? Kapag ang galit nakakaapekto na sa buhay natin. Sa termino nating mga Pilipino, tinatawag po natin itong ang taong nagtatanim ng galit. Kasi minsan kailangan naman talaga nating magalit kapag meron tayong gustong ituro. Di ba minsan ang mga magulang nagagalit sa kanilang mga anak dahil merong disiplinang ipinagkakaloob. Pero kailan nagiging kasalanan ng galit? Kapag hindi ka na marunong magpatawad. Kapag wala ng kapayapaan ng iyong puso dahil puno na ng galit. Kapag ang lahat na lang iyong nakikita, galit ka na kagad. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito? Dahil patuloy po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na ang tunay na kagalakan ay nagmumula hindi kung kanino man. Minsan po kasi ang mga tao, kapag tinanong natin, bakit ba mainit ang ulo mo? Ano hong unang madalas na sagot? Wala kasi akong pera eh. Tama ba? Di ba ganyan? Bakit bang init-init na? Wala pa kasing sahod eh. No? Bakit bang init ng ulo mo? No? Hindi ko kasi alam kung saan ako huhugot ng pera. Pero mga kapatid, ang kagalakan na ipinagkakaloob ng mundo, panandalian yan. Tandaan natin ang kayamanan ng mundo pwedeng maubos. Tandaan natin ang kayamanan na ipinagkakaloob ng mundo pwedeng mawala. Pero yung kagalakan na ipinagkakaloob ni Jesus ay kagalakang pang magpakailanman. Maraming tao ang malungkot, hindi dahil wala sila ng mga bagay ng mundo. Pero madaming tao ang malungkot dahil wala si Kristo sa kanilang puso at kaluluwa. Maraming mga tao ang malungkot dahil wala silang kinikilalang Diyos. Maraming tao ang malungkot dahil ayaw nilang kilanin si Jesus. Mga kapatid, hindi naman ipinangako ni Jesus
na ang buhay natin ay magiging perpekto. Hindi naman pinangako ni Jesus na ang buhay natin ay magiging komportable. Ngunit ang ipinangako sa atin ni Jesus ay magandang buhay kung siya ay nasa ating buhay. Uulitin ko po, hindi ipinangako ng Panginoon ang buhay na komportable. Hindi ipinangako ni Jesus ang buhay na walang problema. Ngunit, ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na maganda kung tayo ay laging nakaugnay sa Kanya. Kung gusto natin maging maligaya, kung gusto natin magkaroon ng puso ng puno ng kagalakan, kung gusto natin wag uminit lagi ang ulo natin, kung gusto natin wag maging magagalitin, damhin mo ang presensya ni Jesus. Damhin mo ang presensya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko nga ho yung Ebanghelyo, sabi ko, dapat ang mga taong nagsisimba sa Quiapo, mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi dapat magagalitin. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang galit? Sabihin mo, magalak ka, matuwa ka, dahil nasa puso mo si Jesus. At si Jesus ang magbibigay sa atin ng kagalakang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya dapat nga, kung tutuusin, tayong mga Kristiyano, masasayahin. Tayong mga Kristiyano, dapat laging puno ng galak dahil dapat nasa sa ating puso si Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ano po ba ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Una ho, ang buhay na puno ng pagkakasala. Kung ang puso natin ay puno ng kasalanan, ang buhay natin puno ng kasalanan, mahihirapan kang maging masaya. Dahil ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Ang kasalanan, ang pagtalikod natin kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung gusto natin maging maligaya, huwag na tayong humanap sa iba. Kung gusto natin tunay na maging maligaya sa buhay natin, huwag na tayong pumunta kung saan-saan. Kung gusto natin maging maligaya, ang kaluluwa at puso natin, damhin natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tandaan natin mga kapatid, ang ipinangako ni Jesus ay hindi kalungkutan. Ang pinangako ni Jesus ay kaligayahang pang magpakailanman. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang ating buhay, ito man ay puno ng pagsubok, ito man ay puno ng problema, kung makita at makapiling natin ng Panginoon, ito'y mapapalitan ng kaligayahan. Kaya nga, di ba, napakaganda po ng binigay na halimbawa ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Ano ho yung halimbawang binigay ni Jesus? Patungkol sa isang inang nanganganak. Di ba ho, kapag ang isang ina ay manganganak, masakit. Masakit po ba? Hindi ko po alam eh. Marahil masakit para sa isang inang manganak. Kaya nga minsan napapanood ko sa mga pelikula, kapag tinatanong ng mister yung kanyang misis, okay ka lang ba? Nagagalit yung misis at sabihin, sa susunod, ikaw naman ang manganganak. Dahil mahirap, masakit. Pero oras na makita ng ina
yung kanyang sanggol na iniluwal, lahat ng sakit mapapalitan ng ligaya. Sa buhay natin, puno ito ng pagsubok, puno ito ng sakit, puno po ito ng hirap. Pero kung makita natin si Jesus, ito'y magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magiging magagalitin. Dapat ang puso natin maligaya. Sa kabila ng mga lungkot ng buhay, sa kabila ng mga pasakit ng buhay, tumingin tayo kay Jesus. Tumingin tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno at makakatamo tayo ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Kung puno ng pigati at lungkot ang buhay, huwag nang hanapin sa iba't ibang lugar na ipinagkakaloob ng mundo. Dahil ang tunay na kaligayahan na kay Jesus. Dahil ang pangako ni Jesus ay hindi kalungkutan. Ang pangako ni Jesus ay kaligayahan, kagalakan, magpakailanman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ng lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating panalangin, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo'y naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahin muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit ng kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway mapagpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan ng siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala ng mga pananim at kabuhayan at napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon sa misang ito. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay na kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Kaya lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, Hinihiling po namin kami abiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Be with you. Be with you. Happy birthday. Birthday. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po at lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sama tayo sa pasabi ng samlangin sa daigdig. Minamahal ng
Announcement, mababili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Schools Facebook page o tumawag sa mga susunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.